Season 2. Ang lihim ng lumang dugo. Madilim ang langit, malamig ang hangin na dumadaloy sa lumang kagubatan ng San Isidro. Halos 2 buwan na ang lumipas mula ng harapin ni Miguel ang mga aswang, ngunit hindi pa rin siya nakakatulog ng mahimbing. Tuwing pipikit siya, bumabalik sa kanyang alaala ang matatalim na kuko, ang nagliliyab na mga mata at ang malamig na boses na bumubulong sa kanya. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam niya. May bumabalot na hindi maipaliwanag na enerhiya sa paligid. Habang naglalakad siya pauwi mula sa bukirin, may naramdaman siyang gumagalaw sa anino ng mga punong kahoy. Huminto siya. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Tama ba ang hinala ko? Bulong niya sa sarili. Napansin niyang gumalaw ang isang malaking puno. Sa loob ng isang iglap, isang matandang lalaki na may mahaba at gusot na buhok ang lumabas mula sa dilim. Nakasuot ito ng lumang kasuotan at may dala siyang isang kahoy na baston na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Miguel Alonso. Anas ang matanda. Napalunok siya. Hindi niya kilala ang matanda pero tila alam nito ang lahat tungkol sa kanya. Malapit nang bumangon ang una sa kanila at nasa iyo ang dugo na kayang pigilan ito. Star, pinapasok ni Miguel ang matanda sa kanyang bahay. Doon, nagsimula itong magkuwento tungkol sa kasaysayan ng kanilang bayan. Ngunit hindi ito ang bersyon na alam niya. Noon pa man, may isang sinaunang lahi ng mga nilalang na mas matanda pa sa tao. Sila ang unang anyo ng aswang, hindi lamang bilang gutom na halimaw, kundi bilang imaga nilalang na may kakayahang kontrolin ang dilim mismo. Ang kanilang pinuno, si Kataulim, ay isang nilalang na pinagsama ang dugo ng tao at halimaw. Siya ang kauna-unahang nagpapalit anyo, isang aswang na kayang maging anuman. Sa loob ng daan-daang taon, pinamunuan niya ang mga aswang hanggang sa tuluyang itinaboy sila ng mga sinaunang babaylan at ang albularyo gamit ang isang sagradong ritual. Ngunit hindi sila tuluyang nawala, wika ng matanda. Ipinanganak silang muli sa dugo ng mga taong hindi alam ang kanilang pinagmulan. Star, nagpanting ang tenga ni Miguel. Ano ang gusto mong sabihin? Star, tumingin ng diretso sa kanya ang matanda. Ikaw, Miguel, may dugo ka ng lumang lahi at malapit nang dumating ang araw ng pagtawag. Star, hindi matanggap ni Miguel ang narinig. Paano siya magiging bahagi ng mga aswang? Isa siyang tagapagtanggol laban sa kanila. Ngunit hindi na niya maitanggi ang mga kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Mas mabilis siyang gumaling mula sa mga sugat. Mas matalas ang kanyang pandinig. At minsan, nakikita niya ang mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Dinala siya ng matanda sa isang lumang hukay gaungboy sa kagubatan. Isa itong sinaunang ulibingan ng mga unang aswang. May mga nakaukit sa bato na nagpapakita ng isang madugong digmaan sa pagitan ng mga tao at halimaw. Sa gitna ng libingan, nakita niya ang isang lumang espada. Itim ang talim at tila gumagalaw ang anino sa ibabaw nito. Ito ang sandata ng iyong ninuno, Miguel. Stars, sa sandaling hinawakan niya ito, bumalik ang isang matinding alaala. Isang pangitain ng isang lalaking kamukha niya. Nakatayo sa harap ng isang nagngangalit na nilalang na may mga pakpak at pulang mata. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit nabuhay ang unang aswang at ngayon siya ang may responsibilidad na tapusin ang lahat habang pinag-aaralan ni Miguel ang bagong kapangyarihan at kasaysayan ng kanyang lahi. May isang nilalang sa malayong bahagi ng kagubatan ang muling gumising. Isang grupo ng uitim na kulto uko ang lihim na nagsasagawa ng isang ritual. Sa gitna ng altar, isang nilalang na balot sa kadiliman ang bumangon mula sa lupa. Si Kataulim ang unang nagpapalit anyo. Panahon na upang ibalik ang ating lahi. Bulong nito habang bumabalot sa kanya ang itim na usok. Sa malayo, naramdaman ni Miguel ang matinding enerhiya. Alam niyang nagsisimula na ang isang bagong laban at ang oras niya upang pumili kung magiging mandirigma siya o magiging bahagi ng dilim ay paparating na.